Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito. Buhat pa sa pasimula at nangaral ng salita. Patapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng nakagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita. Upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagdiligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa banal na pagdiriwang dito sa aming parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. O sa Ingles, ang National Bible Sunday. Sabihin nyo nga po, salita ng Diyos. Ang ating mga pagbasa ngayon ay tumutukoy sa kung ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa ating mga tao. Tatlo, tandaan nyo lang po ito. No? Please remember these three. Tatlo lang. No? Bago ka matulog, no? Makatatlo ka muna. No? Pag nakaapat na ako, pwede na po nyo kong tulugan. Okay po ba yon? Tatlo lang. Una, simulan natin sa ating unang pagbasa. Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos? Narinig natin sa ating unang pagbasa, binasa ni Ezra
ang kautusan sa lahat ng tao habang nakatayo sa isang entabladong kahoy. Binasa niya ang kautusan. Ngunit, nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Sabi ng unang pagbasa, sila'y napaiyak. Nang marinig nila ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y napaiyak. Bakit kaya sa tingin nyo napaiyak yung mga tao nang marinig nila ang kautusan? Hello? Narinig nyo ba ako? Bakit kaya? Ganyan ang naidudulot ng salita ng Diyos. Binabagabag tayo o kinokonsensya. Kaya sila napaiyak kasi nabagabag yung kanilang loob na konsensya. Bakit sa tingin nyo nakukonsensya ang isang tao? Hindi nyo masagot? Wala kang konsensya? Ha? Ayun, di ba? Nakukonsensya kapag alam mong may ginawa kang, may ginawa kang kasalanan, no? Yung nangupit ka, no? Tapos, narinig mo yung nanay mo, anak, wala na tayong pera. Nakukonsensya ka ba? Ang hirap sagutin, no? Kasi wala nang konsensya, no? Ganun, di ba? Kapag may ginagawa kang mali, may ginagawa kang kasalanan, at nakarinig ka ng turo, nakukonsensya. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. Binabagabag tayo. Kinokonsensya tayo. Ngunit ang tanong, nababagabag pa ba tayo? Nakukonsensya pa ba tayo? Alam niyo po yung kalyo? Hello? Sinong may kalyo dito? Taas nga ang kamay. Ako may kalyo ako. Kayo meron? Meron. Saan ang kalyo nyo? Ako paa din, kakatakbo ko, kakalakad ko, no? Tsaka nakakalyo ako pag kayo nagsusulat, no? Mahilig ako magsulat no? Meron ba ditong kinakalyo na yung daliri, kakatext? Yung kalyo, kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, no? 'Di ba tumitigas yung parte ng katawan, no? Yung daliri ko, pagka nagsusulat ako, yung talampakan ko, kakalakad ko, kasi flat-footed ako, no? Kaya yung ganito ng paa ko, malakapal ang kalyo. No? Pansinin nyo, kapain nyo yung kalyo ninyo. Hindi ba kahit kurutin ninyo, walang maramdaman? Ganyan din ang konsensya. Pag lagi kang nagnanakaw, pag pinagsabihan ka, makakaramdam ka pa ba? Hindi na. Kapag lagi kang nanchichismis, at kapag sinasabihan ka, nakukonsensya ka pa ba? Hindi na. Kasi yan, nagkalyo na. No? Kaya nga sa Ingles, yung callous conscience. Diba? Nagkalyo ang konsensya, yung hindi na nababagabag. Bakit? Nanigas na. Lagi nang ginagawa. Kaya nga, isang senyales na tumitimo pa. Medyo malalim yun, no? May epekto pa ang salita ng Diyos kapag nakukonsensya ka. Kasi ang salita ng Diyos ay andyan para tayo ay bagabagin o konsensyahin. Kapag sinasabi ng Diyos, huwag magnanakaw, nababagabag ka pa ba? Sa tuwing tayo'y sinasabihan na magpatawad ng 77 ulit, ikaw matigas na puso, nakukonsensya pa ba? Nakikinig ka ba? Kapag tinuturuan tayong mahalin ng kapwa, nababagabag pa ba tayo? Kanina lang, no, nagpapahinga ako bago yung misa na to. May naririnig ako dito na naman sa gilid. No? Linggong-linggo, ang aga-aga, ano narinig nyo? Nag-aaway.
Ba't ganun? Oh? Pag nakipag-away ka ba, pagkatas mo makipag-away, nakonsensya ka ba? Nakukonsensya ka pa ba? Itong ginagawa ng salita ng Diyos. Ang konsensyahin tayo para mamuhay tayo ng matuwid. Ikalawa, punta tayo sa ikalawa. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, inihalin tulad ni San Pablo si Jesus sa isang katawan. Pakitingnan nga po ang inyong katawan. Okay ba ang katawan? Oh, Father, lumalaki pa nga no? Ayon kay San Pablo, si Jesus para daw katawan. Sabi niya, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Kaya nga, kahit magkakaiba ang parte, binubuo tayo ng isang katawan. Ganyan si Jesus. Kahit magkakaiba-iba tayo, binubuo tayo. Ginagawa tayong isa. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang katawan hindi puro mata. Kapag ikaw ay puro mata, hindi ka katawan. Anong tawag sa'yo? Pinya. O, di ba? Kasi puro ka mata di ba? Walang bibig, puro mata. Yung lalang na ibang nakita. No? Merong ganyan naman. Meron naman tao, puro bibig, walang mata. Di ba? Nakita kayong ganon? No? Ganyan yung lagi sinasabi ng nanay ko. Pag hindi kami, inuutusan kami, hindi namin mahanap yung hinahanap namin, panay bibig kasi. Di ba? Di ba? Ganon no? Ang katawan, bagamat iba-iba, binubuo tayo at ginagawang isa. Yan ang nadudulot ng salita ng Diyos. Binubuklod tayo o ginagawa tayong isa. Ano nga uli yung number 1? Anong nagagawa ng salita ng Diyos? Kinokonsensya o binabagabag. Pangalawa, binubuo o ginagawa tayong isa. Alam niyo po, ang salitang diablo sa Greek ay diabolos. Nang ibig sabihin, to divide. Ganyan ang diablo. Dinidivide ang tao. Winawasak. Anumang buo, sinisira. Yan ang gawa ng diablo. At hindi ganyan ang gawa ng Diyos. Dahil ang salita at gawa ng Diyos, binubuklod tayo. Kaya kapag meron sa pamilya na naghihiwalay, sumisira, gawa yan ng diablo. Kasi ang diablo, ang nais, tayo ay wasakin. Pero ang salita ng Diyos, binubuklod tayo. Alam nyo, proud akong maging Katoliko. Proud ba kayo? Bay, siyempre, tayong Katoliko, hindi tayo nang aaway ng ibang sekta o ng ibang relihiyon. Proud ako kasi, alam nyo, tayo, organize yung ating faith, yung pananampalataya. Linggo-linggo, araw-araw, meron tayong nakalaan na salita ng Diyos. Huh? Nagtataka ba kayo? Sa ibang sekta, saan nila kinukuha yon? Yung salita ng Diyos na pinangangaral nila, saan? Hindi natin alam, no? Sa atin din. Kinokopya lang nila tayo. Pero tayo, sige lang. Hayaan natin. Kasi ganun tayo Kaya nga, universal church. Isa tayo. So, kung gayahin nila, okay. Hindi tayo makikipagtalo. Kung iba yung pangaral nila, ay bahala kayo. Hindi tayo makikipagtalo. Dahil ang salita ng Diyos, lagi ninanais pag-isahin ang tao. Kaya anumang bagay na naghihiwalay o sumisira sa tao, gawa ng diablo. Pangatlo, yan, last na po, pwede na kayong matulog sa ikapang-apat. Pangatlo, sa ating ebanghelyo, ibinigay ni San Lucas kay Teofilo ang kanyang sulat tungkol kay Jesus. Alam niyo po, ang pangalang Teofilo ay nangangahulugang maibigin sa Diyos. Sa Ingles, lover of God.
Ang ganda pala ng pangalang Teofilo, no? Ibig sabihin nun, lover of God. Kaya nga, ayon kay San Lucas, minabuti niyang sumulat ng isang maayos na salaysay para sa mga tao upang lubusang matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa kanila. Yan pala ang nagagawa ng salita ng Diyos. Hindi lang nililiwanagan tayo sa katotohanan, kundi higit sa lahat, ginagawa tayong Teofilo. Ano yung Teofilo? Lover of God. Maibigin sa Diyos. Yan yung number 3. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ang ibigin natin ang Diyos. Parang manliligaw. Sino po ang nanliligaw dito ngayon? Taas nga ang kamay. Wala. Nambobola na lang kayo. Hindi na nanliligaw. Uso pa ba ang ligaw ngayon? Kaya naman pala, hindi na pala uso. Sino po ang naligawan dito? Taas niya ang kamay. Sabi niya, may asawa na po. Bakit? Nung bago ka nag-asawa, hindi ka po ba niligawan? Ayun, naliwanagan na kasi, no? Hindi pala ako niligawan, Father, binola lang ako. Di ba pag nanliligaw ka, gumagawa ka ng love letter? Uso pa ba yun? Nung panahon ko, gumagawa ako ng ganun eh. Nilalagay ko pa doon sa, sa locker. No? Uso pa ba yun? Hindi na. Text na ngayon. Text na. Pero kahit text, di ba? Sumusulat ka ng magagandang salita. At yung mga magagandang salita, sa huli, napupukaw, naaantig, yung damdamin ng yung nililigawan. Hindi tayo makarelate kasi binola lang kayo, no? Ngayon, naliwanagan na kayo, pibola lang pala lahat ng yun, no? Umuo ako, no? Pero ganun, no? Ganun. Ganun ang salita. Napapalapit tayo para ibigin ang Diyos. Kaya nga, yung inyong mga magulang, yung ating mga magulang, mas lalo natin silang ma-appreciate. Bakit? Father, wala namang ibang lumabas sa bibig ng nanay ko, kundi puro pagbubunga nga. Yang mga salita ng nanay natin, ng mga magulang natin, salita yan para mas lalo natin silang ibigin. Hindi mo man naiintindihan ngayon, paglaki mo, sasabihin mo, sana nakinig ako. Pag wala na yung nanay mo, pag wala na yung magulang mo, hahanap-hanapin mo, sasabihin mo, sana may nagpapangaral pa sa akin ngayon. Sana may nagtuturo pa sa akin ngayon. Pag bata ka, ang hirap maunawaan ng magulang. Kapag sinasabing mag-aral mabuti, sasabihin mo, nagtuturo mag-aral mabuti, siya nga hindi nakatapos. 'Di ba? Pero yun nga yun eh. Hindi nagtuturo ang magulang dahil perpekto sila. Nagtuturo ang mga magulang dahil nagkamali sila. Para sa'yo maitama. Para sa'yo man lang hindi ka na madapa. At ganyan ang pagmamahal ng magulang. Parang Diyos, hindi nagnanais ang Diyos na tayo'y madapa. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay masira. Kaya tayo pinangangaralan. Madalas lang tayo ay sumusuway. At ganyan ang salita ng Diyos. Dinadala tayo para mas ibigin pa ang Diyos. Mga kapatid, 3 bagay ang naidudulot ng salita ng Diyos. Una, konsensyahin o bagabagin tayo. Pangalawa, pagbuklurin o buuin ang tao. At pangatlo, ibigin ang Diyos. Nawa, sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos, matanggap natin ang grasya na tayo ay makapagbago. Amen. Amen.